morning po everyone. Maraming salamat po sa aming pagtatapos ng aming equipping. Doon ay marami akong natutunan, nabago ni Lord yung aking sarili at siya na yung nangunguna sa akin at hindi yung mga katuwiran ko. At purihin ang Diyos sa pagbibigay sa amin ni Pastora ng magagandang mga paliwanag at halimbawa na nagmumula sa salita ng Diyos. At ang verse na tumimo sa akin ay yung Roma 15:13. At doon nga ay lumakas ang aking pag-asa at pananampalataya at nagkaroon ako ng kapayapaan at katatagan sa pagsunod sa Diyos. Maraming salamat. So, good morning po. Ang akin pong testimony sa aming pinag-aralan is yung pagpapanatili ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. So, alam nyo po, dahil sa Word of God, nagkaroon po ako ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. So, kapag po dumarating sa amin ang bagyo ng buhay, gaya ng sakit, so hindi na po ako agad-agad lumalapit sa tao. Dati kasi, ganun ako eh. Unang-una, lumalapit ako sa tao. So, ngayon po, hindi na po. So, sa Diyos na po ako unang lumalapit. Dahil alam ko po na nasa Kanya ang pag-asa at siya lamang po ang higit na makakatulong sa amin. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan at wala pong imposible sa Kanya. Kaya imbis na sumuko po ako, so nagagawa ko na pong magpakatatag at magpatuloy kasi alam ko po na ang pagsubok ay inaalaw ng Diyos para hubugin tayo at mayroon po siyang plano sa dulo. So yun lang po at Nanay Pastora, salamat po sa patuloy na pagtuturo sa amin at higit sa lahat, salamat po sa Diyos. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Nais ko lamang pong magbahagi ng aking natutunan sa pangunguna po ni Pastora Winnie. Sinasanay at hinububog po kami upang hindi lang kami taga-upo, tagapakinig, kundi kami rin po ay magamit sa pagtuturo sa iba. Ito po ay paghanda sa darating na henerasyon upang mas lalo po kami lumalim, lumago, madagdagan po ang aming kaalaman at karunungan. Ang aking pong natutunan ay ang kalagahan at ang magandang na idudulot nito sa ating buhay. Una po ay ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang tumutulong upang lubos nating manawaan ang kalooban ng Diyos. Ito rin po ang spiritual at pagkain nating mga mananampalataya sa pang-araw-araw nating pamumuhay at ilaw sa madilim nating pinagdaraan at kinakaharap. Ito rin po ang ito rin po ang sandata sa pang-araw-araw nating pamumuhay at daan upang hindi tayo mailugan. Ang pangalawa po ay ang panalangin. Manalangin po tayo palagi sapagkat ito'y nagpapatibay ng relasyon at ugnayan natin sa Diyos at nagsisilbing gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Wala po itong bayad, ngunit ito po ay may sukli. Ang pangatlo po ay ang pag-ibig. Ang hindi po umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Pag-ibig po ang daan upang ipakita sa bawat isa o sinakararami kung paano tayo binigyan ng pagkakataon na magbago ang ating sarili at ang ating buhay. Ang pang-apat po ay pasensya. Unawain po natin ang mga bagay-bagay upang hindi na humaba pa. Idaan po natin lahat sa mahinahon, mapagkumbaba, maayos na pamamaraan at pananalita. Unawain ng bawat isa may kahinaan at kakulangan. Ang panglima po ay ang paglilingkod. Paglilingkod at pagtutulungan. Pag-ibig po ang nangingibabaw sa puso ng mananampalataya. Nagpapakita po ito ng pagsunod, pagpupusa, pagkakaisa at pagtutulungan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po mga kapatid. Mag-share lang po ako sa akin natutunan sa aming equipping tuwing linggo. Pagtapos po ng church sa nila Pastora po. Ang aking natutunan po ay ang pagtitiwala po sa Panginoon. Imbis na isipin ang kabuuang bigat sa sitwasyon, mag-focus sa mga gawain na maaari mong tapusin ngayong araw. Ang mga munting tagumpay ay
nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Tumingin sa mga positibong bagay sa halip na mag-expect ng sobra, sanayin ang sarili na magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya at magpagpapala araw-araw. Praise God, Lord. Kahit na nadugot po natin yung mga barya-barya sa mga bag, sa mga pitaka po natin para pambili ng ulam araw-araw. Yung tipo na akala mo wala na, pero biglang nag-provide si Lord. Praise God, Lord. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon dahil hindi po natin kaya kung wala siya. Kahit na gipit tayo, pero nakakapag-pedicure po tayo, di ba? Masaya, di ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Lagi siyang nandyan para gabayan tayo. Magtiwala lang po tayo. Maging positive po lagi. Yun lang po. Thank you, Jesus, and glory to God. Yun lang po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po ako para mag-share po ng aking mga natutunan sa aming equipping sa pamumuno ni Pastora Winnie. Ang aming equipping po ay tungkol sa paglagong espiritual. Ang paglagong espiritual ay patuloy na pag-unlad sa pananampalataya, pagkatao at ugnayan ng isang tao sa Diyos o sa kanyang espiritual na paniniwala. Kabilang dito ang pagsasabuhay ng mabuting pagpapahalaga at pagtuloy na paghubog sa sarili. Ang isa po sa aking mga natutunan ay ang mas malalim na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Dito po pinapakita kung paano po tayo magtitiwala at kung paano po tayo maniniwala kung paano kumilos si Lord sa ating buhay. Pangalawa po, ang regular na panalangin, paninilay o pag-aaral ng mga banal na salita. Dati po, hindi po ako marunong manalangin at hindi ko po maintindihan hanggang sa tuwing po ako ay magbabasa ng Bible. Sa ngayon po, unti-unti ko po itong natututunan kung paano magbasa at kung paano manalangin or makipag-usap kay Lord. So, pangatlo po, ang pagiging mabuti, mapagkumbaba, mapagpatawad at maawain sa kapwa. Ito po ay nagpapakita kung paano po tayo makisalamuha sa ibang tao at kung paano tayo magiging mabuting halimbawa sa kanila. And last po, ang pagsunod sa mga pagpapahalaga at paggawa ng tama kahit may mga pagsubok. Dito po pinapakita kung paano po dapat tayo kumilos or mag-isip tuwing po tayo ay may mga problema. Ang paglagong espiritual ay ang patuloy na paghubog ng pananampalataya at mabuting pagkatao upang maging mas malapit sa Diyos at mamuhay ayon sa mabubuting pagpapahalaga. And kapag kayo po ay nabigyang chance na mag-attend ng equipping kay Pastora, marami po kayong matututunan dito. And may i-explore nyo po kung gaano po kabuti si Lord sa pag-attend ng equipping. And thank you po. Sana po may matutunan din po kayo pag kayo po ay dumalo sa equipping. Maraming salamat po.